So pag-uusapan natin si Inday Sara dahil lang Supreme Court ay according dito sa latest news ay pinagkokomento na nga ito. Supreme Court pinagkokomento ang Senado, Kamara sa impeachment trial versus VP Sara. Okay? Inatasan ng Korte Suprema ang Kongreso na magkomento at magsumitin ang impormasyon kaugnay ng impeachment trial na kinahaharap ni Vice President Sara Duterte. Sa notice ng mataas na hukuman sa Senado at Kamara na may petsang July 8, pinagsama ng Supreme Court en banc ang mga petisyong inihain ni VP Sara laban sa validity at constitutionality ng ika-4 na impeachment complaint na inihain sa laban sa kanya. Gayon din ang petisyon na isinumiti na attorney Israelito Torion at iba pa na humihiling na madeklarang walang saysay ang articles of impeachment. Nirequire ng Supreme Court ang Kamara na magsumite ng impormasyon hinggil sa estado ng unang 3 impeachment complaints laban kay VP at ang eksaktong petsa kung kailan nila inendorso ang mga ito. Ngayon, nais daw malaman ng Supreme Court kung mayroon bang discretion ang Secretary General kung kailan ipapadala ang mga ito sa House Speaker kay Tambaloslos. So pinagbibigay rin ng Supreme Court ang Kamara ng basihan at otoridad ng Secretary General upang tanggihan ang transmittal ng mga reklamo. Nais rin malaman ng Korte kung nung nabasa bang mabuti ng mga mambabatas ang charges at mga ebidensya sa articles bago ibigay ang kanilang consent. Samantalang inatasan ng Korte Suprema ang Senado na sabihin kung aling committee ang naghanda ng draft ng articles of impeachment at kung kailan ito nakompleto. Nais rin itong malaman mula sa Senado kung nabigyan ba ng pagkakataon si VP na magpakinggan ang kanyang panig batay sa ebidensyang ibinahagi ng Kamara. Kaya naman, may tatlong unang impeachment complaints sa inihain laban kay VP Sara noong December 2024, kaugnay nga dito sa maling paggamit ng kanyang confidential fund na gawa-gawa ng gobyernong bangag. Ang issue natin ngayon is ganito. Mababasura ba itong impeachment na ito? Dahil nga pinagpapaliwanag ng Korte Suprema ang mga walang hiyang mga bangag, walang hiya dyan sa Kongreso na nakita naman natin na nagkapera yung mga pumirma ng impeachment ni Inday. So dito nila pinapakita na I hope na ang Korte Suprema, mga kababayan, talagang may tinatawag tayo na, pala yung check and balances. Di ba? So ito ba ang pagpapakita ng Korte Suprema ay magiging patas sila para i-review yung process dito sa impeachment na ito ni Inday Sara na alam naman natin ito ay unconstitutional dahil ito ay pinagkitaan ng mga jutang ginimis na mga kongresista. So meaning kapag nakita ng Korte Suprema at ginawa nila yung tama sa pagre-review nitong articles of impeachment na hinain ng mga jutang ginimis, pwede ito ay ibasura na at tuluyan ng mawakasan itong panggigipit, itong politically motivated, politically persecution na ginagawa ni Lisa Tanas, ni Marcos Bangag, ni Tambaloslos at lahat ng mga impakto dyan sa Bangag administration. Ayan, mga plangga. So pwede talaga itong maipatigil kung yan ay mapapatunayan at naniniwala ako na kapag talagang binusisi yan ng Korte Suprema at ang itong mga judges dyan sa Korte Suprema o yung mga hukom, mga kababayan, ay ginawa nila yung tama, sigurado ako na yung mga syunga o yung mga jutang ginemes, yung mga kasabwat ni Satanas ng bangag na administrasyon, diyan sa Kongreso, yung pinsan niya na yan ang may padihot lahat, yan ang may gusto lahat na ipa-impeach kay Sara dahil hindi sila mananol-nalo sa mga darating na eleksyon. Even nga na nakaraang eleksyon, kahit na dinaya pa nila, nakasulusot pa rin yung ating mga kandidato. Diba? So, kaya naman itong pagre-request ng Korte Suprema para pagpaliwanagin itong mga yawa na ito sa Kongreso, I hope mawakasan na talaga. So meaning, mga kababayan, pag pinakita, pag na-check ng mga hukom dyan sa Supreme Court at napatunayan na, pinagtagnitan nila, ginagawa lang nila talagang politically motivated, which impeachment is really politically motivated, so lalong lalakas yung depensa. Kasi recently sa interview ni Inday, may nagtanong doon sa Hague na kung ano yung masasabi niya about doon sa mga
what do you call that? Yung mga fictitious name o yung mga aliases, 'di ba, na ginagamit doon sa confidential fund. Although ilang beses na pinapaliwanag 'yon, na legal na gumamit ng mga aliases for intelligence, for safety purposes when it comes to intelligence what do you call it, intelligence procedure ng isang ahensya ng gobyerno. So at sinabi niya rin doon na sasagutin nila ang lahat kapag sila ay nakipagbakbakan na nga dito sa mga kung matuloy ang impeachment na yan. So malinaw mga kababayan na talagang kung tutuusin, so malinaw ito na talagang well, we all know na ito talaga ay Marcos Bangag driven driven persecution o panggigipit dito kay Inday Sara.